Harper at the top, shot clock at 5. Buries a three! Thunder need a stop. Harper, unbelievable three-point shooting. Ginulat ang mundo. Express, sa pinakamabigat na laban ng season, isang Phil-Am rookie ang tumayo sa gitna ng pressure at hindi umatras kahit isang hakbang. Si Dylan Harper, ang proud Phil-Am sensation ng San Antonio Spurs, ay nagpakita ng kakaibang tapang sa winner-take-all Game 7 laban sa Oklahoma City Thunder. Sa harap ng maingay na crowd ng Oklahoma City, walang takot na sinalubong ni Harper ang isa sa pinakamalaking yugto ng kanyang batang NBA career. Mula pa lamang sa simula ng serya, malinaw na isa siya sa pinakamahalagang piyesa ng Spurs. Pero sa Game 7, ibang level ang kanyang composure habang umiinit ang laban at dumarami ang pressure sa fourth quarter. Doon naman lalong naging agresibo ang rookie guard. Mula sa mahalagang baskets hanggang sa smart decision-making, naramdaman ng Thunder na may bagong bituin na unti-unting sumisikat sa NBA stage. Mas espesyal ito para sa mga Pinoy dahil ang dugo ni Harper ay konektado rin sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang ina mula Bataan. Kaya habang milyong-milyong NBA fans ang nakatutok sa Game 7, milyon-milyong ding Pinoy ang proud na pinapanood ang kanyang pag-angat. At ngayon, matapos ang isang matinding serye, tapos na ang usapan, pasok na sa NBA Finals ang Spurs matapos ang malaking panalo sa road Game 7. Habang nakatuon ang spotlight kina Victor Wembanyama at sa Spurs Dynasty Dream, tahimik pero napakalakas ng mensaheng ipinadala ni Dylan Harper sa buong basketball world. Hindi siya natatakot sa pinakamalaking entablado. Well, hindi biro ang pressure ng isang NBA Game 7. Ito ang klase ng laban kung saan nabubuo ang mga alamat at nasisira ang mga pangarap. Isang maling possession lang, isang turnover, isang defensive lapse, pwedeng matapos ang buong season. Pero sa gitna ng ganitong klaseng pressure, may isang rookie na parang veterano kung kumilos, si Dylan Harper. Bago pa man magsimula ang serye laban sa Oklahoma City Thunder, maraming eksperto ang naniniwalang magiging masyadong malaki ang stage para sa batang guard. Well, natural lang naman yon. Rookie pa lang siya, bagong pasok sa liga, at kalaban niya ay isa sa pinakamalakas na team sa NBA. Pero habang tumatagal ang Western Conference Finals, unti-unting nagbago ang narrative. Sa bawat laro, mas lalo siya nagiging kumpiyansa. Sa bawat possession, mas lalo niyang ipinapakita kung bakit siya ay naging isa sa pinakamalakas na draft picks ng kanyang batch. Lalong tumindi ang usapan matapos ang kanyang malaking performance sa Game 6 kung saan tumulong siyang buhayin muli ang Spurs season. Dahil sa panalong yon, napilit ang winner-take-all Game 7. Maraming fans ang nagsabing yun na ang turning point ng serya at pagdating ng Game 7, hindi na siya umatras. Habang nakatutok ang depensa kina Victor Wembanyama at sa iba pang pangunahing scorers ng Spurs, tahimik na ginagawa ni Harper ang lahat ng kailangan gawin para manalo. Hindi lang puntas ang kanyang ambag, kasama rito ang ball movement, rebounding, defensive rotations at pagiging kalmado sa mga crucial moments. Ito ang klase ng laro na hindi laging nakikita sa box score. Ito ang tinatawag ng mga coach na winning basketball. At sa fourth quarter, habang pilit na bumabalik ang Thunder, doon mas lalong naging agresibo ang Spurs rookie, mahalagang possessions, mahalagang baskets, mahalagang reads laban sa isa sa pinakamapanganib na depensa sa NBA. Maraming analyst ang napansin kung gaano siya kakompose para sa kanyang edad. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapanik, hindi siya natatakot. At yan ang dahilan kung bakit maraming fans ngayon ang nagsasabing hindi na siya simpleng rookie lamang, potential superstar na siya. At habang tumutunog ang final buzzer at nakumpirma ang pagpasok ng Spurs sa NBA Finals, isa sa pinakamalaking kwento ng gabi ay hindi lamang ang panalo ng San Antonio. Ito rin ay pag-usbong ng isang Phil-Am talent sa pinakamalaking pangalan sa mundo ng basketball. Sa edad na 20, si Dylan Harper ay nagsimula pa lamang at kung ganito na siya sa isang Game 7, nakakatakot isipin kung ano pa ang kanyang kayang gawin sa NBA Finals. At ang tunay na dahilan kung bakit nagiging espesyal ang playoff run ni Dylan Harper ay hindi lamang dahil nanalo ang Spurs. Ang mas nakakagulat ay kung paano niya ginawa ito laban sa isa sa pinakamalupit na depensa sa buong NBA, ang Oklahoma City Thunder. Tandaan natin, ito ang team na pinamumunuan ng MVP caliber superstar na si Shai Gilgeous-Alexander at suportado ng elite defenders gaya ni Chet Holmgren.
Maraming veterano ang nahirapang makahanap ng rhythm laban sa OKC ngayong playoffs, pero hindi si Harper. Sa buong serye, ipinakita niya ang maturity na bihirang makita sa isang rookie. Ayon sa mga playoff reports, isa sa pinakamalaking performance niya sa serye ay nang nagtala siya ng 24 points, 11 rebounds, 6 assists, and 7 steals, isang napakabihirang stat line para sa isang rookie sa conference final stage. Ang larong yan ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng Spurs fans na meron silang future superstar sa kanilang roster. Pagdating naman sa Game 6 kung saan nakataya na ang buhay ng Spurs season, muling umeksena ang Phil Guard. Nagposte siya ng 18 points, 6 rebounds, 4 assists, 6 out of 9 field goal shooting, 2 3-pointers sa loob lamang ng 22 minutes of action. Hindi lang ito simpleng magandang laro, ito ay naging isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naitulak ng Spurs ang serye sa winner-take-all Game 7. At sa Game 7 mismo, kahit hindi siya ang pangunahing scorer ng kupunan, napakalaki ng kanyang naging epekto. May mga ulat at pagsusuri pagkatapos ng laro na nagsasabing sa isang laban na decided ng 8 puntos, nagawa pa niyang malampasan sa scoring si Chet Holmgren sa mahalagang stretches ng laro habang tumitindi ang pressure sa fourth quarter, lalo namang naging kalmado ang rookie. Ito ang klase ng player na hindi mo masusukat gamit lamang ang box score. May mga atleta na magaling kapag lamang at may mga atleta na magaling kapag regular season, pero meron ding mga manlalaro na lalo pang lumalakas kapag pinakamahirap na ang sitwasyon. At kabilang dito si Dylan Harper sa huling kategorya. Sa regular season, nasa 11.8 points per game lamang siya, pero pagsapit ng playoffs, kitang-kita ang pagtaas ng kanyang impact. Mas agresibo siya sa opensa, mas disiplinado sa depensa, at mas kumpiyansa sa malalaking sandali ng laro. Habang papasok ang Spurs sa NBA Finals, laban sa New York Knicks, isang malaking tanong ang umiikot sa buong basketball world. Kung ganito nakalakas si Dylan Harper bilang rookie sa Western Conference Finals, ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa pinakamalaking entablado ng basketball? Dahil sa ngayon, hindi na siya basta promising rookie, isa na siyang mahalagang sandata ng Spurs sa kanilang paghangad ng kampyonato. At sa isang NBA season na puno ng drama, injuries at matitinding laban, isa sa pinakamalaking sorpresa ay ang mabilis na pagangat ni Dylan Harper sa pinakamalaking entablado ng basketball. Marami ang nagsabing, masyadong bata pa siya. Marami rin ang nagduda kung kaya niyang tumayo sa ilalim ng matinding playoff pressure. Pero sa bawat laban kontra Oklahoma City Thunder, isa-isa niyang pinatahimik ang mga kritiko. Hindi man siya ang pinakamalaking pangalan sa Spurs roster, ipinakita niya na hindi lang superstars ang gumagawa ng kasaysayan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.